yun na gano'n. Sabi ko nga sa inyo na pag meron kayong mga sinasabi, hindi ako naniwala agad. Hindi ko naman talaga pinupost nung una yon dahil hindi ako naman nabibigyan ng pansin. Isinend niya uli, kaya pinupost ko kasi may mensahe ng Diyos na. Sabi nga ng Diyos, wala kang pipiliin. So, pinost ko na lang para tapos na. Pero, ayun nga, para lang mapatunayan ko sa inyo na tama ako, nag-live ako ngayon sa oras ng alas 5. O kung ano maging resulta. So, nakita ninyo siguro sa live na based sa picture sa sinag ng araw at saka yung sa live ko, nakita ninyo talagang madilim. Gusto ko lang patunayan yun na tama ako. Hindi ako pwedeng isahan o basta na lang lokohin ninyo. Ano man sinasabi ninyo, pinag-aralan ko yan. Hindi ba ako nagsasalita, pero pinagmasdan at pinag-aralan ko kung ano ang sinasabi ninyo. Ganon ako. Ngayon, dahil nga nagkomento siya, pinatunayan ko na tama ako. So wala na akong maraming sinasabi. Ang sinasabi ko lang na huwag ka na magpa-apekto, move on. Balit na bagay lang yan. Wala yan. Namiminsala lang kasi ang Diyos kaya pinost ko yan. Sabi ko, move on. Balit na bagay lang yan. Hindi yan big issue. Basta may minsaya ang Diyos. Yun, pinatunayan ko lang na tama ako. Hindi na ako nagkomento para magkomento. Dahil hindi naman malaking issue yan. Ko. So, okay naman. Walang problema. So, in general, mag-ingat kayo ng magkwento kasi hindi nga ako basta-basta naniniwala. Kahapon nga lang, nandyan si Susan, kahit si MJ, alam ni MJ to. Umalis kami kahapon ni Susan. Sapunta sa market. Malayo pa kami sa bus stop, ha? Ang sabi ko kay Susan, ma, lucky number ko. 7 ang time na arrival ng bus. 7. Pagdating namin sa bus stop, layo iba yan, ha? Saktong 7. O, isipin niyo yun. Sa dami-daming minuto, ha? 7. Sabi ni, sa picture-picturean. Hindi ko alam picturean. Basta 7. 7 talaga. O. Sa dami-daming oras, mula pa ng, mula pang 20, 18, 19, 15, ganun, hanggang sa Diyo. O, di ba? Hanggang 0 o hanggang Diyo. Ang sabi ko, kayo saan? Tingnan mo yung oras. Nakatalikod pa yung timetable. Malayo pa kami. Sabi ko, tingnan mo yung oras. 7 yan, 7. Kasi MJ, pag nagpunta kami sa bus stop, sabi ko na, 7 minutes na yan, 7. O 8, o 9, o 10. Sinasabi ko. Sabi ni MJ, paano mo nalaman pa? O, sipin niyo yun, ha? Hindi lang si Susan nakasaksi yan, hindi lang si MJ. Pagtingin talaga sa timetable, kasi digital yan eh. Digital, makita mo naman talaga. 7 talaga. O, ngayon, pagbaba namin, sinalipat pa kami, sakay na kami sa bus. Iyon na nagilitohan. Sabi niyo, paano yung nalaman pa? Ako nakakalam nun. So, lumipat kami ng bus. Papunta pa kami sa bus stop, malayo pa. Siguro, palagay na lang natin, 50 meters pa, malayo pa. Hindi pa makita yung screen kay natakpan pa sa bus stop. Sabi ko, 9 minutes na lang. Nung tawid namin sa kanto, sabi ko, nako, lumipat ng 5. Pagdating namin sa screen,
5 minutes. Oh, natawa siya. Paano nasabi yun? Mula na, uy, lumipat ng 5. Oh, sakto 5 talaga yung ano. Paano ko nalaman yun? Mula 9, sinabi ko, tapos lumundag, sabi ko, uy, lumipat ng 5. Imposible naman yung oras sumunod doon sa sinabi ko. Di ba? So, diyan yung ako nang ma pagtimbang-timbang kung meron ba akong power of mind o wala. Sipin niyo yun. Oh. Pero na-share ko na sa inyo. Kuya, Yun, ha? akto ko din ko, kuya. Sinabi mo na, di ba, umuulan na grabe, nang nag-drive tayo, pumunta tayo sa market tayo. Sabi, di ba, grabe ang ulan. Sabi mo, ay, best friend, hintuin mo ng ulan, wala na yung ulan. O, akto ko, kuya, wala talaga ulan. Oo. Akto ko talaga yan. Totoo yan. Totoo sinabi mo, kuya. Pero, basta pag sinabi ko talaga, ano talaga, kahit si MG, si Susan, pag namumblima yan, lakas ng ulan ko. Wala na. Hintuin natin yan. Oh. Talagang pag sa hinto ang ulan, basta hinto yan, kayo mag-alala. O ganun ako. Pag sinabi ko, best friend, pahintuin mo yung ulan, hindi lang naman minsan nangyari yan. O, maaari na lang pagkakataon, pwede rin. Pero yung mga number na yan, imposible naman yun. Kadami-daming number na minute na lumabas. Masakto, di ba? Ngayon, yung may share ko sa inyo noon na may bitbit ako, may bitbit Susan. Walang tao doon sa pagtawid namin. May nagja-jogging. Sabi ko kay Susan, ma, pipindutin ng nagja-jogging yung boto ng tawiran. O, nagja-jogging siya. Pagtapat, pinindot niya yung button. O, kita mo, alayo pa namin noon. Hindi naman siya tumawid. Pinindot lang niya, tapos tumiritso siya mag-jogging. O, hindi pa niya napindot yun. Sinabi ko, matingnan mo yung nagja-jogging. Pipindutin niya yung button ng tawiran. Hindi naman siya tumawid. O, di ba? So, yun yung sinasabi ng Diyos na power of mind, na powerful. Ito yung kinakatakutan sa akin ng kasino. Dahil pag sinabi ko na diyan talaga lulundag bulag, diyan talaga lulundag. Dito ang kasino nagtaka na nagtataka sila na mayroon talaga akong extraordinary talaga na magagawa. Dahil maraming nagkasino na hindi nanalo ng grand. Ako, mahigit 10 o 10 grand. Kailan ako ng kasino? Nung ginagamit ko sa mga krusada. Yun yung, na yun. Timing din na wala ng krusada ang pinagawa ang Diyos sa akin. Timing din na binaban na rin ako sa kasino. Ang dami na kasino. Hindi nagka-grand. Ako? Nako. Sabi ko sa inyo, ang dami. Ang tagal na pala ako minanmanan ng kasino. Kaya binabantayan pala nila ako sa roulette na maglaro ako. Kasi alam nila, doon ako kumukuha ng pera sa roulette. Inilipat ko sa machine. Nakita nila magpabarya ako. Yung pera ko na 50 lang, umabot ng 2,000. Yung 20, umabot ng 4,000. Yung 100, umabot ng 7,000. Pero hindi ko inuwi yun. Nililipat ko lang sa machine sa kabila para doon sa grand. Maghanap ako ng saan yung sinasabi ng Diyos na grand. Uuwi din akong wala. Ngayon, pag malapit na krusada ko, lagi akong naka-grand. Taon-taon yan, pag malapit ako mag-krusada. Mga 2 months before sa krusada, 1 month before sa krusada, magka-grand ako niyan. Oh. Minsan lang ako na hindi nagka-grand nung last kong krusada yata, na hindi ako nagka-grand bago umuwi. Pero pagbalik ko, doon ako naka-grand. So, yung ginastos namin, nabawi din. Pero ang the rest po na pera, binalik ko din. Oh. So, talagang meron akong kausap. Kasi, kung ano man yung machine na ipakita, yun naman, doon naman talaga nagagran eh. Ito yung kinakatakutan ng
kasino sa akin, kaya ako binaban. Ito, sinishare ko sa inyo to. Dagdag ng mga himala ng Diyos na ginawa niya sa buhay ko. Kaya nga sabi nga niya, sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano. Kaya itong mga himala na ito, hindi ito ordinary masasabi nating tsamba. Yung mga nakakita ako ng kung anong meron sa isang tao, hindi lang to tsamba. Tulad nyo ngayon si Ronnie, na kanina kausap ko. Kita niyo yon, si Ronnie Aquino. Nung unang nakaraan pa lang, nag-usap kami nung unang linggo, nung paglapit niya, tumbukan yun. Inamin niya na gumagamit siya ng droga. Hingian siya uli. Nalaman ko kung anong mayroon sa kanya, nakalipas. Isipin niyo yun. Kaya ito rin yung isang kinakatakutan sa akin ng tao na magpagamot. Kayo mismo nakasaksi. Pag nakita niyo ako, ito, uliro tao. Pagpatawa din pag gusto niyo tumawa. Di ba? Pag punta kayo sa anak ko, ako pa nagluluto para sa inyo. Pero, bantay mo. Kasi hindi lang ako tumitingin sa itsura ninyo. Pati kaluluwa ninyo, tinitingnan ko kung saan kayo. Oo, totoo yan. Iwala kayo. Buhay pa kayo? Pwede ko humingi ba kung saan kayo ilagay ng Diyos pag nawala kayo sa mundong ito? 100% ako. Ang tanong kung kaya nyo tanggapin. Pag sinabi ng Diyos sa impyerno kayo, kaya ninyong tanggapin? Nabuhay pa kayo? Katulad ng mga korap na mga senador, hiningian ko, anong lumabas sa mensahe? Yung may plastic sa ibabaw ng butas sa lupa na nakatakop ng plastic. Na kung mabasahin ko yon, buhay pa sila, nakalaan na sa impyerno. Ngayon, yung hingian ko kayo, kung saan kayo mapunta pag namatay na kayo, tanggapin kaya ninyo pag sinabi ko na nakalaan ka na sa impyerno? Check ninyo, tanggapin yan. Pag ipa-imagine ko sa inyo kung gaano kainit sa impyerno. Lahat kayo magsasabi talaga gusto nyo sa paraiso. Ang tanong, nagawa nyo ba ang tatlo na kailangan ng Diyos? Pagbabago, pagsisisi at nalubos sa paniniwala. Sabihin niyo, ay nagbago naman ako eh. Di ba? Pero ang totoo pagbabago, hindi nyo nagawa. Dahil natili pa kayo sa paniniwalang namulata ninyo. Kaya marami ang impyerno talaga. Yun ang sinabi ng Diyos. Na ang maligtas kasing dami ng graba at ang mapahama kasing dami ng buhangin. Imagine niyo yan. Kasama kayo sa buhangin yan. Kayong may daladalang relihiyon, kayong nagsasamba sa mga pare at pastor ninyo, ay, kung ako ang tatanungin ninyo, wala na. Asahan na ninyo yan. Maniwala kayo. Buhangin at saka graba. Ako, bibigyan ko yung isang basong buhangin at saka tapatan ng isang basong graba. Baka ang graba, segundo mo lang bilangin. Pero ang buhangin, mabuti na lang ang buhok mo siguro. Baka hindi mo pa matapos bilangin.
So yun yung comparison para timbang-timbang ninyo kung nasaan kayo malagay. So yan lang, Miss Kay. Maraming salamat. Thank you, Brother Nars.